Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni General Henry, siya ay nagsalita, "Oo, magtutungo tayo roon. Hindi na natin kailangan pang bumalik sa ating lugar upang sabihan sila Master Ken sa ating nais. At saka malayo tayo sa lugar kung nasaan ang ating kaharian. Kaya ihanda nyo ang inyong sarili. At maging maingat sa paglalakad. Hindi natin alam kung may mga bitag sila sa lugar na ito." Dahil si Prinsesa Lin ay nagtataglay ng pambihirang katalinuhan sa pakikipaglaban at ang kanyang lakas ay sobrang nakakamangha. Kung ito ay nakubkab nga nila, nakakatiyak ako na gumamit sila ng mapanlinlang na gawain. Kaya kailangan maging mas maingat tayo sa oras na ito. Tayo nang magtungo sa lugar na iyon na may dalawang nilalang na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Sabi ni General Henry. At ito ay sumenyas na maglakad na sila. Pinangunahan ni General Henry ang paglalakad patungo kung nasaan naglalaban sila Dax at Pinunong Benj. Sa kanyang likuran ang libo-libong kasundaluhan ng lahing elf. Oo, hindi alam nila General Henry at ng mga kasundaluhan na nagmula sa lahing elf. Ang lugar na kanilang tinatahak ay nasasakupan na ng lahing ng mga barbarian na pinamumunuan ni Pinunong Benj. Samantala sa kabilang banda, sila Dax at Pinunong Benj ay nagpapatuloy pa rin sa paglalaban at si Pinunong Benj ay gumawa ng isang pag-atake. At ito ay gumamit ng kanyang espesyal na teknik, bilang may lumabas na liwanag sa kamay ni Pinunong Benj. At si Dax ay nagulat. At ito ay mabilis na kumilos at ito ay napa-atres ng malayo. At, si Pinunong Benj ay walang imak. Hinihimok ni Pinunong Benj ang kanyang primordial spirit. At ito ay bumubulong ng isang teknik laban kay Dax. Nakikita ito ng lahat, at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay sobrang nagulat. At ang lahat ay sabay-sabay na nagsalita. "Pinunong Benj, ano ang gagawin mo? Huwag mo sabihin na gagamitin mo sa tao na iyan ang iyong tinataglay na teknik. Mamamatay ang tao na iyan." Sigaw ng mga kasundaluhan. Ang mga sigaw ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. At nang marinig ito nila Dax at Chester, si Dax ay sobrang nagulat at napatingin sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At si Chester din ay napasigaw at sinabi, "Brother Dax, mag-iingat ka." At si Dax ay tumingin kay Pinunong Benj. At napabulong, "Masyado talagang sineryoso ni Pinunong Benj ang aming duelo. Hindi ko alam kung anong teknik ang kanyang gagamitin laban sa akin. Kailangan ko ito mapantayin," sabi ni Dax sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Pinunong Benj. Oo, si Pinunong Benj ay nagpasya gamitin ang kanyang tinataglay na teknik. Ito ay sobrang lakas na kapangyarihan ni Pinunong Benj. Ito ay tinatawag na Chasing Sun. Ito ay sobrang liwanag na nagtataglay ng sobrang lakas. Kung ito ay tatama sa isang nilalang, magiging abuagad ang katawan nito. Dahil sa lakas nito at sa init, walang sino man ang mabubuhay kung ito ay matatamaan. At samantala si Pinunong Benj ay hinimok ang kanyang lakas. At ang liwanag sa kanyang kamay ay unti-unting lumalaki. Ang sa pagbawat laki nito ang init sa buong lugar ay napakainit. Nararamdaman ito ng lahat. Ang mga kasundaluhan na nasa ibaba na nanunood sa labanan nila Dax at Pinunong Benj ay nakakaramdam na ng init. At sila ay nagsalita. Delikado ito. Bakit kaya ginamit ni Pinunong Benj ang Chasing Sun? Ano ang kanyang dahilan? Kung ito ay tatama sa tao na iyan, sigurado siya ay maglalaho at magiging alikabok na lamang.
Ang lakas ng Chasing Sun ang pinakamalakas na teknik ni Pinunong Benj. At ang isang sundalo ng lahing barbarian ay tumingin kay Chester at sinabi, "Ginoo, awatin mo ang iyong kaibigan at sumuko na sa labanan na ito. Kung hindi siya ay malalagay sa alanganin sitwasyon o baka ikamatay pa niya ito. Kung hindi mo ito pipigilan baka huli na ang lahat para sa buhay ng iyong matalik na kaibigan." Sabi ng isang sundalo ng lahing barbarian kay Chester. Nang marinig ito ni Chester, siya ay nag-alala at nais nitong pasukuan na si Dax, ngunit si Chester ay may tiwala sa kakayahan ni Dax. At kahit pigilan niya ito, si Dax ay hindi gagawin ang kanyang gustong mangyari. Dahil ang pagkatao ni Dax ay alam niyang hindi ito basta-basta sumusuko sa laban at ayaw nitong mapahiya. Kaya si Chester ay mas pinili na lang panoodin ang mangyayari. At si Chester ay nagsalita at sinabi, "May tiwala ako kay Brother Dax. May tiwala ako sa kanyang kakayahan. At ngayon hindi pa nito ginagamit ang kanyang sagradong sandata, ang Skybreaking Axe," sabi ni Chester. At maya-maya si Pinunong Benj. Nagpas siya na. Ang Chasing Sun ito ay kanyang pinakawalan patungo kay Dax at si Dax ay nagmumura sa kanyang sarili. At si Chester ay muling sumigaw at sinabi, "Mag-iingat ka Brother Dax." Mukhang sobra na ang ginagawa ni Brother Benj sa labanan nila ni Brother Dax. Ito ay isang duelo lamang. Bilang magkaibigan, hindi labanan ng dalawang magkaaway, sabi ni Chester sa kanyang sarili. At si Dax ay nagpas siyang nang himukin din ang kanyang spiritual na lakas. At ang Skybreaking Axe ay nilabas na ni Dax at ito ay nagtataglay ng sobrang lakas na kapangyarihan. Ang Skybreaking Axe hindi na tulad ng dati. Ito ay mas lumakas pa ngayon. Dahil ang kakayahan ni Dax at ang kanyang spiritual na lakas ay mas napagbutihan pa ni Dax ng maigi. Ito ay kanyang nalinang ng husto. Ang Skybreaking Axe ay pinalilibutan ng kuryente na kung ikaw mismo ang nakakakita dito ikaw ay sobrang mamamangha at matatakot dahil sa lakas nito. At si Dax ay kanyang pinakawalan ang lakas ng Skybreaking Axe. Ang lakas na tinataglay mula sa Skybreaking Axe ay nagtungo sa malaking bilog na liwanag na pinakawalan ni Pinunong Benj. At sa isang iglap, at ang Chasing Sun at ang kapangyarihan ng Skybreaking Axe ay tumama sa isa't isa. Sa pagtama ng dalawang pambihirang lakas ng Skybreaking Axe at ang kapangyarihan ni Pinunong Benj, na Chasing Sun, ito ay nagbigay ng malakas na pagsabog. At ang buong paligid ay sobrang yumanig at ang puwersa ng dalawang kapangyarihan na ito ay nakapagbigay panganib sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian at kay Chester. At si Chester ay agad-agad na sumigaw, "Magmadali kayo. Gumawa kayo ng mga protection shield gamit ang mga spiritual na lakas nyo." Sigaw ni Chester. At nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian, mabilis silang gumawa ng protection shield. At ganun din si Chester. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf sa pamumuno ni General Henry. Sila ay labis ang pagkagalit nang maramdaman nila ang sobrang lakas na spiritual. Walang kaalam-alam ang mga ito ay nasa panganib silang lahat. Ang impact ng pagsabog ng dalawang teknik nila Dax at Pinunong Benj ay sobrang lakas. Ang buong lugar ng panangyarihan ng labanan nila Dax at Pinunong Benj ay sobrang nawasak, at ang impact ng pagsabog ay tumama sa protection shield ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At ganun din sa protection shield ni Chester. Nang tumama ito sa lahat, ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay nagsitilapon ng hindi kalayuan. Kahit na may protection shield sila ginawa. At si Chester ay nanatili nakatayo. Kung wala ang protection shield ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian, ay madaming masasaktan sa kanilang at baka ang mga katawan nito ay napinsala. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf sa pamumuno ni General Henry ay inabot ng impact ng pagsabog sa pagtama ng Skybreaking Axe at ng kapangyarihan ni Pinunong Benj. At si General Henry ay napasigaw, "Gumawa kayo ng protection shield, bilisan nyo." Ngunit wala na silang oras. Tumama ang impact ng pagsabog sa mga kasundaluhan ng lahing elf at kay General Henry. Ang mga ito ay tumalsik ng napakalayo. At sa pagtilapon pa ng mga kasundaluhan ng lahing elf at ni General Henry, ang iba ay nagtamaw ng pinsala sa kanilang mga katawan. At si General Henry ay hindi naman napinsala ng grabe. Ngunit ito ay napasukan ng dugo. At ang buong lugar kung nasaan sila, Dax, Chester, Pinunong Benj,
at mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay napakadilim dahil sa usok na nagmula sa pagbanggaan ng kapangyarihan na tinataglay ng Skybreaking Axe at ang teknik ni Pinunong Benj, na ang Chasing Sun. Ang buong lugar ay nagtamaw ng grabeng pinsala, at sa loob ng kaharian ng lahing barbarian, ito ay nakapagbigay yanig, na nakapagbigay takot sa lahat. Ang ibang mga gusali sa kaharian ng lahing barbarian ay nagkaroon ng crack, at ang ibang mga kasundaluhan ng lahing barbarian at ang matatanda sa kanilang lahi ay sobrang natakot. At ang mga kasambahay ay sobrang nagsigawan. At ang lahat ay nagsilabasan sa kaharian. Ang buong lahing barbarian ay sobrang nangamba. Hindi alam ng mga ito ang pagyanig ng kaharian nila ay gawa nila Pinunong Benj at Dax. Dahil sa mga tinataglay nitong lakas. At ang mga kapangyarihan ng bawat isa ay tumama sa isa't isa. Kaya nagkaroon ng sobrang pagyanig dahil sa pagsabog. At samantala, sila Dax at Pinunong Benj ay nakaangat sa hangin na kala mo ay walang nangyari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!